Good evening po sa inyong lahat. Muli na naman po mag-live tayo dito sa Facebook. Again, ito po ang inyong host, Jesus Gang Jr. o The Alteram Partem, let us hear the other side. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So salamat sa Diyos po sa muli na namang pagkakataong makapag-Facebook Live. Inform ko lang kayo bago ko makalimutan at ayaw ko na ipagpabukas kasi kanina umaga nag-igib ako ng tubig. Nakadalawang biyahe naman ako. Kaso lang, yung pangalawang biyahe ko, biglang bumigat yung tricycle. Nagtaka naman ako, sabi ko na kaya nangyari dito sa motor ko, parang biglang ang bigat. Yun ho pala, na-flat yung aking, yung side wheel ng tricycle. Mantakin nyo ito, Yan, Mismo kung saan napunit, sa pinaka-pito, notice nyo to, Dapat kasi ito, yung edge niya, hindi siya yung parang nabaon doon sa Tama, nayapos nga siya sa parang yapos siya doon sa may rubber. Dapat kasi ito parang, tawag nito, blunt. Kasi pagka nagkaroon ng bigat bumabaon ito Kaya nga yung pinakapunit niya, mismo dito sa pinaka base ng pito. Yan Matuwa ka ba niyan sa ginagawa nila dito sa atin, Mura nga yung item nila. Mura nga yung interior na gawa nila. Pero tingnan nyo naman yung quality, durability. Siguro wala pa 6 months sa akin ito, napunit na. Bago yung interior na binili ko kasi nung nabili ko yan, mabait naman yung gumawa nung napagbilhan ko. Mismo yung mekaniko siguro doon sa kanila, inilagay yung interior, wala hong sapin. Takay mo na, kwento ko naman dati ito. Di syempre, bumili ako, tsaka ko lang nalaman na nung na-flat, wala palang sapin, inilagyan. Tapos, makalipas ilang buwan bago na interior, nalagyan ng sapin. Ito na naman, yung pinaka-problema mismo ng interior, ito Kasi tingnan nyo, medyo may pagka-matalim siya Pagka, siyempre, mayroon siyang weight. So, may stress ngayon, may pressure yon. So, anong mangyari? Ito kasi something medyo may pagka-matalim siya. Yung edge niya, yung gilid, pinakagilid ito. Pinakagilid ng washer. Siyempre, babaon yun sa interior, kaya napunit Nandito yung interior. Kunin ko. Yan ang sinasabi natin. I-post ko nga. Akin hindi naman ako yung tawag niyan, xenophobic. Talagang meron nga akong nagustuhang babae, Chinese siya yung papa niya Chinese, tapos yung mama niya Filipino-Spanish kita sa mukha. Yung itsura niya, typical siya na Chinese. Pangalan niya si Pinky. Kaso siyempre may asawa na yun. Tsaka mas may edad sa akin yun Tingnan nyo to yan Mismo yung punit dito Mantakin mo yung interior. Kaganda-ganda pa Ibig sabihin bago pa. Wala pang sus, grabe talaga Nakakasama ng loob. Siyempre kaninang umaga ang nangyari, na flat. Di pupunta pa ako ng school. Kaya na-late kami lalo dahil siyempre nagpagawa pa ako Ang nangyari, pumunta ako sa vulcanizing shop. Akala ko flat lang. Nung tinanggal yung interior, chinek ng mekaniko, hindi pala butas. Mismo pala, punit siya. Sa pinaka-base pa mismo. Yan Sa pinaka-base, yan
Eh matakin mo may pagkamatalim ito. Siyempre pagka nagkaroon ng weight, may pressure, may stress, eh siyempre babaon yun. Kaya yung punit talagang dito sa pinaka-base, oh. Dapat itong design medyo something na blunt. Ibig sabihin naka-bend siya pataas. Oh. Para kung may weight man, siyempre hindi matalim yung dulo, naka-bend siyang ganon, bandang ganon. 'Di ba? Common sense logic din ba? Siyempre alam ng mga engineering yan, alam ng mga nagdi-design yan eh. Tingnan mo ka bago-bago ng interior, oh. Wala. Kaya wala akong magawa. Ang gagawin ko na lang nito, imbis na itapon ko, hinugasan ko ngayon. Hinugasan ko na lang. Tapos dito ganyan, oh. Gawin ko na lang pang exercise ko. Di po ba? Oh, pampatibay ng kwan. Pampatibay ng braso, ganyan. Ganon. Eh at least yung pressure na apply ko, at least kahit papano 19 kilos. Average niya, ibig sabihin, magaan man yung 19 kilos, pero okay na, at least 19 kilos. Di ba? Pwede ko siyang dagdagan, pwede kong igawa ng ibang mga design. Ba, nagpo-pull up naman kasi ako eh. Yung weight ko mga nasa 62 yata ako eh. 62, baka wala pa, baka sabi mo na lang 60. So therefore, ang average ng braso ko is 30 kilograms. Yun ang pinakamangyari nito. Tapos lagyan ko pa ng back pressure. Eh parang biyaya na rin. Hindi po ba kaysa itapong ko to? Hinugasan ko siya kaninang umaga. Tsaka naisip ko, sabi ko ay gamitin ko na lang pang exercise ito. Yun. Pwede pang ganun. Diba? So ganun ho. Baka sakaling makabili kayo ng interior, i-promote ko na. Yung binili ko kasi kanina, Leo, yung brand, yung Filipino brand, yung Philippine brand na Leo. Yun ho yung bilhin ninyo. Kasi tested na yung Leo na interior eh. Siyempre, gawang Pinoy yun. Siyempre, ano ba yung tatak ng Pinoy? May dangal sa paggawa. So, baka sabihin nyo, i-generalize nyo, baka pumunta sa politics yan ha. Iba naman yun. Basta o ganun tayo. So yan no. Kasi tulad niya no, market is work it, yan. Market is work it, tech ram, tech raw, tech war of technology. Kasi sila yung style kasi ng communist China, kapid yung capitalism. Sulat ko rito. Ano? Yan, capitalism kapid. Yan, si Power Capid, emulated by the Dragon. So, wants to unseat America as the world superpower. In short, balikan ko ito sa interior. Kasi sila, bakit sila mura? Kasi ang pinakasekreto ng Communist China, kinopyang nila yung capitalism, pero may subsidize sila, sinasubsidize sila ng government nila. At nakalimutan kong banggitin nung minsan, nung nakaraan kong mga Facebook Live, ang balita ko pa dyan, yung may hawak ng kanilang central bank, eh mismo yung presidente ng China. Gano'ng kalokohan yan? Ibig sabihin, pwede siya magprint ng pera. So ganong kalokohan niya. Kaya economic yung war nila eh. Tandaan nyo ho yan mga kababayan ko, this is an economic war. This is an economic tawag nito, conquering, subduing the enemy by economy or through economy. So kung gagawin nila yan, since na highly subsidized yung mga China made goods, ano yan, pag nag-compete kayo sa market, the same item, different brand, different quality, so therefore mas mura sila, papaboran ng tao. Ganun o kasing economy. Kasi ang principle dyan is the law of supply and demand. And, siyempre,
ang diktador dyan, yung price. Di po ba? Pero siyempre tayo, tulad ako, malay ko ba na ganito ka substandard ito? Takay mo, 6 na buwan lang, wala pa, napunit na. Ang pinakamasakit pa, pinaka-base. Yan o. So salamat dito sa aking kapitbahay, bagamang kanina, talagang pinahiram ako ng pera para makabili ng ng interior. So ganon. So salamat sa Diyos dahil sa mga pangangailangan, mabait talaga ang Diyos. Nagpo-provide ang Diyos eh. Gumagamit siya ng mga taong mababait dito sa amin kahit papaano para makatulong. So yun lang. So itong nangyari ngayon, no, yan ang pinaka-base mismo. Wala siyang butas, ito lang pinakapunit niya. O nakakadismaya. So bakit ko ba ibinabalita ito? So alam natin, at least lagi tayo aware, constant awareness. Lalo na makarating ito sa ating mga leader. Isa yan yung Amerika. Na sana, ayun, gawin ko na lang may exercise pala ito. Yan o. Ang patibay ng braso. Yan. At least ayos pang exercise ito. Pwede. Tsaga-tsagaan. Oh. O ganun. So in short, again, pag bumili pala kayo, Leo, yung brand ng interior, yun nga lang, baka may mga peke dyan, wala na tayong magawa doon. Di po ba? So yun lang ho. At least aware kayo na akala nila hindi natin alam, at least alam natin kasi ang style nila syempre, again, pagbalik dun sa market, banggaan kayo ng the same item, different brand, different quality. Ang price pa rin kasi ang dyan yung tawag nito, yung indicator or yung driving force behind the sales behind the market. So ganon. Salamat po ng maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa Diyos again. Yun lang po. Again, happy weekend sa inyo. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. o The Alteram Partem. Let us hear the other side. Ay, nakalimutan yung sound. Yan. Again, salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito pong inyong host, Jesus Sukgang Jr. o The Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.